sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang bayang umawi ng papuri. Napakaganda ng buhay kung tayo nagsasama-sama at nagbibigay daan sa magbuting balita at upang ito'y maging pamantayan natin. Halina kayo sa marangal na pagdiriwang na misa. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pagdiriwang natin San Antonio, Maria, Claret, pagpupugay sa mga Claretian Fathers and Brothers. Ito tayo ngayon at nagbibigay daan sa aral ni Jesucristo, ang pagpapalang handog para sa lahat. At upang tayo'y maging karapat-dapat na gumanap, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan para maihatid ang mabuting balita sa mga tao, pinatibay mo ang obispong si San Antonio Maria na sa tanging malasakit at sigasig bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ipagkaloob mong hanapin namin ang nauukol sa iyo sa pagpupunyagi naming maakit ang kapwa kay Kristo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigitan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay, kay laki ng kahigitan ng pagpapalang ito, kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang napawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala, upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga
panghandog pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin. Hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin, ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya nga, ang tugong ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan, ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin ang poon ay dakila, nang naghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ng inyong mga ilawan, tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung marat na niyang silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Halina't magkaisa tayo sa lahat ng ating mga pagdulog sa Diyos. Ngayong ginaganap ang Santa Misa, ika nga, upang mabalutan tayo ng dakilang pagmamahal ng Diyos at tumak tayo sa matuwid na landasin ng buhay sa pamagitan ng aral ng mabuting balita. Medyo malalim itong ating mabuting balita ngayon sapagkat nangangahulugan ito ng bagyan ng pagdating ng wakas ng panahon. Sa wakas ng panahon, nakahanda na ba tayo sa alinmang mangyayari sa ating buhay? Sa pagdating ba ng wakas ng ating buhay, nakahanda na tayo na talagang maganda ang patutunguhan natin sa kabilang buhay? Pag muling pagbabalik ng ating Panginoon, nakahanda ba tayo na tayo'y talagang marat ng niyang nasa mabuting kalalagayan ng ating buhay pananampalataya sa pagdating ba ng panahon? Yan ang napakahirap nating matunghayan. Pero sasabihin ng ating Panginoon, madali lamang ito sapagkat magkakaroon tayo ng batayan kung paano natin isasalang-alang ang end times, ika nga, ang huling sandali ng ating buhay. Kung ito may buhay natin, kung may buhay, ito may huling sandali ng pag-inog ng daigdigan, pagwasak ng lahat at pagdating muli ng ating pong Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, pinapahayag na ating Panginoon ang kahulugan ng mga taong dumadalo sa kasalan at upang ang kanilang Panginoon, the Master of the house, will be attending a marriage feast na talagang sawa ito sa kainan, sa inuman, lalo-lalo na hindi alam kung kailan matatapos ang ganitong pagdiriwang ng kasalan. Kaya ito yung magandang ginawa ni Kristo na magandang halimbawa. Walang oras yan, sawa nga yan eh.
Pero dapat sa pagbabalik niya sa kanyang tahanan, yung mga alipin na naiwan niya sa tahanang iyon ay talagang nagbabantay na hindi nila alam kung kaanong oras darating ang kanilang Panginoon. Meron kasi silang mga patakaran, shame and scandal. Baka mamaya maging skandalo ang pagdating ng Panginoon na sa gitna ng kalasingan, hindi mo buksan ang pintuan, magsisisigaw siya, ay palagi, paano na yung mga kapitbahay na bubulabog sa hating gabi, kung hating gabi o umuwi o sa madaling araw umuwi. Kaya ang mahabilin, pagbubukas ng pintuan, ano oras po, hindi ko alam kung ano oras matatapos itong handaan, itong kasalan na ito, basta nakahanda kayo sa aking pagdating. Yun ang kinuha ni Kristo na isang magandang halimbawa na hindi alam kung kailan darating ang kanilang Panginoon. Kaya itong mga alipin ay gising na talagang hindi dapat antukin o matulog. Baka sa gitna ng kanilang pagtulog ay dumating ang kanilang Panginoon. Ito sa ikalawang bahagi na ating mabuting balita. Babalik ta rin naman ang ating Panginoon ang kanyang talinghaga, ang kanyang kinukwento, na ibig sabihin, kaya pag dumating itong Panginoon na ito na galing sa kasalan, paupiin niya ang kanyang mga alipin at magsisilbihan naman niya itong kanyang mga alipin. Umupo kayo at ako magsisilbi sa inyo. Hindi baliktad dapat Dapat pagdating ng Panginoon, sisilbihan siya kung ano pa ang kailangan niya. Baka gusto pa niyong kumain, sapagkat mahaba ang paglalakbay, baka naglakad, o kaya talagang inabot na madaling araw ng kanyang paglalakad at gutom na siya pagdating. Kaya pagbubukas ng pintuan ay pagsisilbihan. Hindi ganoon ang mangyayari. Kaya ibig sabihin, babalik ta rin itong pahayag ni San Lucas sapagkat may itong kahulugan sa buhay ng Diyos, sa buhay ng pagpapala ng Diyos sa mga tao, upang sabihin ng ating Panginoon Kristo, isa sa mga bahagi ng ating mabuting balita, siya'y gumagawa tulad ng Diyos na gumagawa din. Kasalukuyang gumagawa at walang humpay ang paggawa. If God is working, I am also working. God works. Talagang yan din ang gagawin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya narito ang pahayag na ang Diyos ang tumutulong sa atin, gumagabay sa atin, pumapatnubay sa atin. He's still doing these good works for all of us. Ang lahat ng gawain ng Diyos para sa pagsisilbi sa lahat ng sangnilika, at ang pinakatampok sa lahat ng sangnilika ay ang mga tao. Kaya sabihin, naglilingkod ang Diyos sa mga tao. Hindi ito ngunit ang pinanais na ating Panginoon Kristo. Oo, ganyan ang Diyos sa atin. He is serving us by the way of His loving care for all God's creation. Kaya itong pinakatampok upang sabihin, mapapalad sila kung maratnan silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Na hindi natin alam kung kailan ang sabi natin the end times that will be coming. Pero ang pinakasentro na sinasabi ni Kristo, God is really serving us for the good of humanity. Even for the good of the whole of His creation. Manangan tayo sa ganitong makahulugang buhay sa pumuhay natin and be happy about what God is doing, all these things for all of us. Let us thank the Lord for all the good tidings He will always be rendering upon us. Thank the Lord for the good moments that we are sharing with God's providence, with the help of Almighty God, and so on and so forth. Ang misang ito'y nagpapamulat sa isang napakahalagang bagay. Iniibig tayo ng Diyos at Siya ang tumutulong sa atin, gumagabay sa atin. Siya ang nagtatrabaho para sa ating kapakanan ngayon, bukas, at magpa sa walang hanggan. Amen.
Halina makabanalig at magkaisa tayo sa pagtataas ng ating mga kahilingan, ganitong pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang mapagpalang pag-aaruga para sa ating kapakanan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong pusong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matuto nawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda at pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Halina tayo dudulog sa Diyos sa lahat ng ating mga sariling kahilingan upang sa magandang halimbawa na ipinamulat sa atin ni San Antonio Maria Claret sa kanyang kadalisayan ng kanyang puso't kalooban at sa kanyang patuloy na pagpaparangal sa Diyos at upang ang lahat na ito'y maging huwaran para sa atin. Gabayan mo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng magandang tapagtahak sa matuwid naming pamumuhay, sa iyong matuloy na pagtulong, paggawa sa inyong lahat ng gawain para sa sangkalupaan na bibighani kami sa iyong dakilang pag-ibig. Manapay ang lahat ng mga bagay na ito'y isasalang-alang namin sa tanang aming buhay tulad ng pagsasalang-alang ni San Antonio Maria Claret, ang ating obispong huwaran na siyang ating pinagdarasal din ngayon upang makita natin ang tunay na landas na kayaaya sa ating buhay. Alam na ito'y niling natin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana ngayong kami naghahain para kay San Antonio Maria Claret ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong pangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon.
Ngayong si San Antonio Maria Claret ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran sa pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sangbayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuna ang langit at asan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, na aming Santo Papa si Onesto, na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Inihanda tayo ng Diyos sa ating wakas ng buhay nung pamanyon, wakas ng panon, wakas ng sandaigdigan. Pero mahalaga ang pagdulog ng Diyos sa lalong ikabubuti na ating buhay at pamumuhay. Halina at dumulog tayo sa Kanya. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo. Tunghayan natin ang ating Panginoong Yesu Kristo, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran namin si San Antonio Maria Claret ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay nagawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang ating pagtatanghal sa kabanal-banalang sakramento at sa ating pong pagtatanod, kalakip itong ating mga panalangin. Sa bandang huli ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas ng ating banal na gawain.
Mga panalig bilang isang bahayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay at may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at iliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Antum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum
Panem de cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Yeso Kristo, Diyos na totoo at tao. Purihin ang na ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Purihin Jesus. ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banal. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Heso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Yeso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.